dumarating ang Semana Santa, muli nating binabalikan ang mga huling araw ng isang buhay na nagbago sa kasaysayan, mga araw na puno ng sakit, pagtataksil, at pagdurusa, ngunit nagtatapos sa pag-asa at muling pagkabuhay. Ito ang mga araw kung kailan ang katahimikan ay may ibig sabihin, at ang bawat patak ng luha ay may kwento. Ito ang kwento ng paglalakbay patungo sa krus, ang kwento ng sakripisyong walang kapantay, at ang kwento ng pag-ibig na hindi kailanman magwawakas. Sa isang mundong unti-unting nilalamon ng takot, kasalanan, at kawalan ng pag-asa, may isang pangako na matagal nang hinihintay ng sangkatauhan, ang pagdating ng isang tagapagligtas. Isang liwanag na sisikat sa gitna ng dilim, isang tinig na tatawag sa mga nawawala, at isang pag-ibig na kayang magpatawad kahit sa pinakamasakit na pagkakasala. At sa isang tahimik na gabi sa Bethlehem, sa ilalim ng malamig na hangin at maliwanag na mga bituin, isinilang ang batang iyon. Walang mga trumpeta, walang mga sundalong nagbabantay, walang palasyo o trono, kundi isang simpleng sabsaban. Isang lugar na hindi inaasahang magiging simulan ng pinakadakilang kwento sa kasaysayan. Lumaki si Jesus sa piling nina Maria at Jose, namuhay bilang isang karaniwang tao sa paningin ng marami. Natutong maglakad, magsalita, tumulong, katulad ng ibang bata. Ngunit habang siya ay lumalaki, may kakaibang presensya sa kanyang pagkatao na hindi kayang ipaliwanag. Sa kanyang mga mata ay may lalim. Sa kanyang katahimikan ay may kahulugan. At sa murang edad, ipinakita na niya ang kakaibang karunungan. Sa loob ng templo, nakipag-usap siya sa mga guro ng batas, hindi bilang isang batang nagtatanong, kundi bilang isang taong may nauunawaan na hindi kayang abutin ng iba. Namangha ang lahat, sino ba ang batang ito? Ngunit sa kabila ng mga palatandaan, pinili niyang mamuhay ng payak. Tahimik, mapagkumbaba, hanggang dumating ang araw na kailangan niyang harapin ang kanyang misyon. Iniwan niya ang tahimik na buhay at nagsimulang maglakbay. Hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Para sa mga sugatan, para sa mga nawawala, para sa mga naghahanap ng pag-asa. Tinawag niya ang mga simpleng tao, mga mangingisda, mga karaniwang mamamayan, mga taong walang kapangyarihan, at ginawa silang kanyang mga alagad. Hindi dahil sila ay perpekto, kundi dahil handa silang maniwala. Sa kanyang mga salita, may kapangyarihang magpagaling ng puso. Sa kanyang presensya, ang takot ay napapalitan ng kapayapaan. At sa kanyang mga gawa, ang imposible ay nagiging posible. Pinagaling niya ang mga may sakit, ang mga matagal nang nagdurusa ay muling ngumiti. Pinadilat niya ang mga bulag, ang dilim ay napalitan ng liwanag. Pinatayo niya ang mga paylay, ang kahinaan ay napalitan ng lakas. At hindi lamang iyon, pinatawad niya ang mga makasalanan. Tinanggap ang mga itinakwil ng lipunan. At minahal ang mga taong hindi minahal ng mundo. Ngunit habang ang kanyang liwanag ay lalong lumalakas, ang anino ng panganib ay unti-unting lumalapit. Ang mga pinuno ng relihiyon ay nagsimulang matakot. Para sa kanila, si Jesus ay hindi lamang isang guro, isa siyang banta. Isang taong kayang baguhin ang isip ng mga tao. Isang taong maaaring magpabagsak sa kanilang kapangyarihan. At sa likod ng mga taong sumusunod sa kanya, may isang pusong unti-unting nagbabago. Si Judas Iscariot, isang alagad na minsang naniwala, ngunit kalaunan ay nagduda. Isang kaibigan na magiging taksil. Dumating ang gabi ng huling hapunan. Isang gabing tahimik, ngunit mabigat. Sa isang simpleng hapag, nagsalo si Jesus at ang kanyang mga alagad. Ang bawat galaw ay tila mabagal. Ang bawat titig ay may kahulugan. At sa gitna ng katahimikan, sinabi niya ang mga salitang yumanig sa kanilang puso. Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nagkatinginan ang lahat, takot, pagdududa, lungkot, ngunit ang tadhana ay nakatakda na. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo si Jesus sa hardin ng Getsemani. Doon, sa ilalim ng madilim na kalangitan, siya ay nagdasal. Hindi bilang isang hari, kundi bilang isang taong ramdam ang sakit, ramdam ang takot, ramdam ang bigat ng kanyang misyon. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang sumunod. Pinili niyang ayelay ang sarili.
At sa katahimikan ng gabi, narinig ang mga yabag. Dumating ang mga sundalo, at sa isang halik, isang simpleng tanda, itinuro siya ni Judas. Doon nagsimula ang pagtataksil. Dinakip si Jesus. Ang kanyang mga alagad ay nagtakbuhan. Iniwan siya. Sa unang pagkakataon, ang taong nagbibigay ng lakas sa iba ay naiwan mag-isa. Dinala siya sa harap ng mga pinuno. Pinagbintangan, pinagtawanan, sinaktan, walang kasalanan, ngunit hinatulan. Sa huli, iniharap siya kay Poncio Pilato. Isang pinunong may kapangyarihang magpalaya, ngunit piniling sundin ang sigaw ng karamihan. Ipako siya sa krus, at sa sandaling iyon, ibinigay ang hatol. Kamatayan. Pinasa ni Jesus ang krus, mabigat, magaspang, at puno ng sakit. Sa bawat hakbang patungo sa Golgotha, ang kanyang katawan ay nanghihina. Ang kanyang sugat ay lalong lumalala. Ang kanyang hininga ay nagiging mabigat. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya huminto. Hindi siya umatras. Dahil sa bawat hakbang, dala niya ang mundo. Sa tuktok ng burol, doon naganap ang pinakamasakit na bahagi ng kwento. Ipinako siya sa krus. Ang bawat pako ay sumasaksak sa kanyang laman. Ang bawat segundo ay puno ng sakit. Ang bawat hininga ay hirap. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, walang galit. Walang paghihiganti, kundi pag-ibig. Ama, patawarin mo sila. Mga salitang bumasag sa katahimikan ng mundo. Mga salitang nagpakita ng pag-ibig na walang hanggan. Unti-unting nagdilim ang langit. Ang hangin ay tumigil. Ang lupa ay nayanig. At sa huling sandali, siya ay nalagutan ng hininga. Ang mundo ay natahimik. Ang pag-asa ay tila nawala. Ang liwanag ay napalitan ng dilim. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi wakas. Ito ay paghahanda, sapagkat sa ikatlong araw, isang himala ang naganap. Ang libingan ay natagpo ang walang laman. Ang kamatayan ay natalo, at si Jesus ay muling nabuhay. Nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Nagbigay ng pag-asa. Nagpatunay na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Na ang dilim ay hindi kailanman mananalo laban sa liwanag. At sa kanyang muling pagkabuhay, ipinakita niya sa mundo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo. Isang pag-ibig na marunong magpatawad. Isang pag-ibig na hindi kailanman magwawakas. Ang kwento ni Jesus ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay kwento ng bawat taong nawalan ng pag-asa, ng bawat pusong sugatan, ng bawat kaluluwang naghahanap ng liwanag. Sa bawat patak ng kanyang dugo, may kapatawaran. Sa bawat sugat, may pag-asa. At sa bawat dilim, may liwanag na naghihintay. Ito ang kwento ni Jesus. Isang kwento ng sakripisyo, isang kwento ng pag-ibig, at isang kwento ng pag-asang magpapatuloy magpakailanman.